Meron po ba kayong mga plano sa buhay? Siyempre, dapat lang kaysa walang plano. Pero gaano po kayo ka-open o kabukas na ito ay mabago? O masyado na po kayong sarado na sa kahit na konting pagbabago ay ayaw nyo na mabago ang inyong plano? Simula pa lang po pagkabata ay marami na tayong gustong mangyari sa buhay natin. Yan ang madalas na sagot natin sa tanong nung bata tayo sa atin na anong gusto mong maging paglaki mo? Of course, nababago yan dahil tayo bata pa. But as time goes by, mas nagiging seryoso na ang ating mga plano. Dahil mas nagiging maliwanag na sa atin ang ating kakayanan, ang oras na meron tayo, ang oportunidad na meron tayo. Kaya naman, mas nagiging mas focused na tayo sa ating mga gusto. Pupwedeng nung bata tayo o bata-bata tayo, nagbabago ang ating mga plano. Pero kapag medyo tumatanda na tayo, aminin po natin, mas nagiging firm na tayo sa ating mga plano. Dito na po yung punto na mahirap nang magbago ng plano. Lalo pat kung feeling natin ay babalik tayo sa zero. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagbabago ng plano ni Maria. Sapagkat ang Diyos ay mayroong mas magandang plano para sa Kanya. Masasabi po natin na hindi ito naging ganon kadali para kay Maria. Sapagkat ang pag-aasawa ay seryosong pinaplano talaga. Siguradong nag-prepare siya physically, financially, emotionally, psychologically, and spiritually. Siguradong marami siyang mga expectations para dito. Pero ang lahat ng iyon ay hinayaan niyang mabago. Dahil nga po, ang Diyos para sa kanya ay may mas magandang plano. Naniniwala po ako na noon pa man, maliwanag na ito para kay Maria. Yung katotohanan ng God's plan is always better than man's plan. Kaya ito rin ang naging daan para mas makapagpaubaya siya sa plano ng Diyos para sa kanya. Gaano man katindi ang mga sinasakripisyo niya. Sabi nga po sa amin dati ng aming professor, hinggil sa naging tugon ni Maria sa anghel ng Panginoon, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Huwag daw naming isipin na reluctant dito si Maria. Huwag daw po naming isipin na passively accepting lamang dito si Maria na para bang, ganun ba? Kung ganun, wala namang magagawa. Sige na, hindi daw po ganun. Ang naging reaksyon daw po dito ni Maria ay wholehearted talaga. Ang naging reaksyon daw po dito ni Maria ay masaya talaga. Kahit na medyo natatakot siya. Kahit na sabihin na nating may mga pinanghihinayangan siya. Ang naging reaksyon daw dito ni Maria ay para bang, talaga? Sige kung gayon. Dahil alam ko na mas maganda sa plano ko ang plano para sa akin, para sa atin ng Panginoon. She accepted it wholeheartedly, wrapping the plan of God in her arms and embracing it, squeezing it tight. Yun daw, kung babasahin daw natin ang Greek translation ng sinabi ni Maria dito, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At yun daw ay dahil alam na ni Maria, noon pa man, ang katotohanan na mas magandang dihamak ang plano ng Diyos kaysa sa plano ng tao. Kahit pa ang plano ng tao ay planado. Ito po ang dahilan kung bakit naniniwala tayo na noon pa man ang mahal na ina ay nagbabasa na talaga ng Biblia. Ito'y ayon din sa mga tradisyon. Sa Biblia kung saan siguradong nabasa niya ang iba't ibang mga istorya ng pagbabago ng Diyos ng plano ng tao para sa kanyang mas magandang plano. Halimbawa, nandiyan ang istorya ni Abraham na kahit matanda na ay binunot pa ng Diyos sa kanyang bayang kinagisnan. Nandiyan ang istorya ni Moises na kahit na
settled na, kontento na sa buhay niya, ay binunot pa rin ng Diyos upang palayain ang bayan niya. Nandiyan ang maraming istorya ng mga propeta na very reluctant nung una na sumunod sa kalooban ng Diyos, katulad ni Jonah, until they realized mas maganda talaga ang di hamak ang plano ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, tandaan po natin na higit pa sa Biblia na hawak noon ni Maria ang hawak natin ngayon. Sapagkat mas kumpleto ang Biblia na binabasa natin. Mas marami itong istorya ng pagbabago ng Diyos sa plano ng tao para matupad ang kanyang mas magandang plano. Nandiyan ang istorya, of course, ng mga disipulo. Lalo-lalo na ni Mateo. Nandiyan ang istorya ni Pablo. Nandiyan siyempre ang istorya ng binasa natin ngayong Ebanghelyo. Lahat ng istorya ngayon, makikita natin, walang pagsisisi sa mga taong yan dahil napatunayan talaga nila na mas magandang dihamak ang kalooban ng Diyos kesa sa kalooban nila. Kaya po, ang isa sa mahalagang mensahe ng ating pagdiriwang ngayon, mga kapatid, ay wag po tayong matakot na baguhin ang ating plano. Kung ito ay dahil sa pagsunod natin sa plano ng Diyos para sa atin, makatutulong pong malaki kung lagi tayong magdarasal, kung lagi tayong nagsisimba, kung lagi tayong nagbabasa at nagninilay ng Biblia, kung lagi tayong sumusunod sa Diyos. Ine-emphasize ko po yung salitang lagi, para lagi tayong masanay sa tinig ng Diyos. Sapagkat ngayon, sabi nga, napakaraming tinig, napakaraming mga distractions, napakaraming mga temptations, napakaraming talagang mga hadlang at napakaraming mga manlilito sa atin upang hindi natin magawa ang mga dakilang plano ng Diyos para sa atin. Kaya mahalaga na tayo'y nasasanay sa tinig ng mabuting pasol upang tayong kanyang mga tupa ay hindi makinig sa tinig ng iba. Yung sinabi ni Maria dito tungkol sa sarili niya, ako'y alipin ng Panginoon. Sabi pa ng aming professor dati, yung sense daw nito, yung pagiging alipin ni Maria, hindi lang yung that moment, Hindi lamang sinabi ni Maria na para bang, mula ngayon, papaalipin na ako sa Diyos, susunod na ako sa akin. Hindi. Dati pa, sumusunod na si Maria sa kalooban ng Ama. Dati pa, alipin na ang turing ni Maria sa sarili niya. At maya't maya sa kaniyang buhay, napatunayan niya na kapag sumusunod siya sa Diyos, mas nagiging maganda ang takbo ng buhay niya. Kaya sana mga kapatid, tulad ng mahal na ina, lagi tayong sumunod sa Diyos. Ngayon, kahit na lagi tayong sumusunod sa Diyos, ay we still find ourselves right now into a not so good situation or bad situation, na ayaw nating sitwasyon, wag po tayong mag-alala. Katulad po ni Maria, hindi naman po naging maliwanag agad sa kanya ang mas magandang plano ng Diyos para sa kanya. Hindi naman naging maliwanag agad sa kanya kung ano yung pagliligtas na gagawin ni Jesus. Kasi kung naging maliwanag agad sa kanya, bakit pa siya iiyak sa paanan ng krus? Ito sana sa isip niya, o kaya talagang sinabi niya, okay lang, huwag nating intindihin ito masyado, sapagkat sa ikatlong araw, mabubuhay uli ang anak ko. At yun ang pagliligtas na gagawin niya sa mundo. Hindi naman maliwanag yun agad kay Maria, pero patuloy siyang nagtiwala, patuloy siyang kumapit hanggang wakas. At saka napatunayan niya yung pinakamatinding patunay na mas maganda talaga ang plano ng Diyos para sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Nakatulad din ng sinasabi San Pablo sa atin sa 1 Corinthians 7:17, each person should live as a believer into whatever situation God has assigned to them. Gusto ko yung word na believer, na sa anumang sitwasyon kung saan tayo naroon, hindi man ito magandang sitwasyon, mamuhay tayong naniniwala
sa mas magandang plano para sa atin ng Panginoon. Dahil kung yun ay hindi magandang sitwasyon, hindi siguradong hindi yun ang magandang plano para sa atin ng Panginoon. Again, tandaan natin na ang magandang plano ng Diyos para sa atin ay higit hamak na mas maganda kaysa sa mga naunang plano natin. Ito sana, mga kapatid, ang paniwalaan natin, lalo pat mas matagal na ang plano ng Diyos para sa atin. In fact, hindi pa tayo pinapanganak, may plano na siya. Sapagkat siya ang nagbigay ng kakayanan sa atin. Siya din ang nagbigay ng panahon ng buhay natin. Kaya siya ang pinaka nakakaalam nung una pa lang kung ano ang dapat nating kalagyan, kung saan tayo dapat mapunta, kung ano dapat gagawin natin sa buhay, at kung sino ang dapat nating makasama. Kaya, just hold on. Sabi nga sa hobilya nung nakaraang linggo, patuloy lang tayo sumunod sa Panginoon sapagkat yung kinalalagyan nating pangit na sitwasyon, hindi yun ang plano para sa atin ng Panginoon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgit ang Diyos sapagkat mahal ang ka. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Kung di ringgit ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, maraming salamat sapagkat may plano ka para sa akin. Hindi mo ko basta nilikha at bahala na ako sa buhay ko. May plano ka dahil mahal mo ako. And your ultimate plan, syempre, ay makasama mo ako ng lubusan sa kalangitan. Tulungan mo po ako, Panginoon, na tahakin ang tamang landas. Maligaw man po ako, madistract man po ako, tulungan mo po akong makabalik dito. Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Patatagin mo pa ang pananampalataya ko na mayroong magandang mangyayari sa iyo at sa akin. Kung lalapit ka kay Jesus, kung kakapit ka kay Jesus, kung maniniwala ka sa Kanya, kung patuloy kang susunod sa Kanya, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito kayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mong iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ka-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.